Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1771. Sige, gagawin natin ito sa paraang iyon, isasagawa ito tulad ng pakikidigmang gerilya. Anyway, tingnan natin kung ano ang pinagkakaabalahan ng ating mga kalaban. Kung sila ay may napakataas na husay sa pakikipaglaban, ibababa natin ito sa halip na labanan sila ng direkta, ngunit kung sila ay may mababang lakas sa pakikipaglaban, tatapusin natin sila ng mabilis. Bahagyang natuwa si Kenneth. Tuwang-tuwa siya sa pag-iisip na bigyan siya ni Jackie ng 3rd grade intermediate pill, at may pag-asa para sa kanya na madagdagan ang kanyang husay sa pakikipaglaban para sa 3 grado. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang 3rd grade intermediate pill, at hindi maraming tao ang makakakuha nito. Ang pananatili sa likod ay isang napakadelikadong hakbang para sa kanila, ngunit isa rin itong pagkakataon. Haha, naniniwala ako na ang kanilang mga disipulo ay hindi magkakaroon ng mataas na husay sa pakikipaglaban. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang karaniwang mga alagad at informal na mga disipulo ay mayroon lamang regular na lakas sa pakikipaglaban. Bukod pa riyan, maaaring patayin ni Jackie ang kanilang mga formal na alagad kung wala silang napakataas na husay sa pakikipaglaban at kung hindi marami sa kanila. Humalaklak si Titus, ngunit naisip niya nang magsalita siya, gayunpaman, kailangan nating labanan ang isang digmaan na lubos nating pinagtitiwalaan, at lalo na hindi natin maaaring hayaang tumakas ang sinuman sa kanilang mga disipulo. Kung sino man sa kanilang mga tao ang nakatakas, tayo ay magkakaproblema kung sasabihin nila sa mga matatanda o sect master ng Bloodshed Clan ang tungkol sa ating sitwasyon. Tumanggo si Jackie bilang pagsang-ayon. Ang advantage namin ngayon ay walang idea ang mga kalaban namin sa existence namin. Iniisip siguro nila na wala kaming mataas na husay sa pakikipaglaban dahil kakapasok lang namin sa lugar na ito. Maganda na ang makapasok sa first stage ultimate god level, at kakaunti lang sa atin ang nasa second stage ultimate god level. Kaya ito na ang pagkakataon natin. Pagkatapos ay lumipad si Jackie pataas at tumingin sa malayo bago sinabing, "Tara na," at pumuslit sa direksyon na iyon. Parang may laban sa unahan. Mabilis na naglakbay ang 6 sa kanila, at hindi nagtagal ay lumipad sila sa isang lugar kung saan narinig ang mga tunog ng labanan. Nagtago sila sa kagubatan at pinagmasdan ang sitwasyon sa labas. Ito ang mga disipulo ng Bloodshed Clan, okay. Napahigpit ang kamao ni Nash sa galit nang tumingin siya. Mayroong ilang libong miyembro mula sa pangalawang klaseng mga aristokratikong pamilya na napapaligiran ng humigit kumulang 100 disipulo ng Bloodshed Clan. Bagamat mayroong maraming miyembro ng pangalawang klase na mga aristokratikong pamilya doon, mayroong higit sa 100 mga disipulo ng Bloodshed Clan na nasa 1st o 2nd grade ultimate god level. Mayroon ding napakaraming mga disipulo na nasa tunay na antas ng Diyos. Sa isang dakot ng Bloodshed Clan disciple sa ultimate god level, tila ang labanan ay tumama sa isang tabi. Ang mga miyembro ng pangalawang uri ng mga aristokratikong pamilya ay lubos na nababalisa, na gustong makatakas. Gayunpaman, ang mga lalaking iyon ay pumatay ng higit sa 12 tao sa pamamagitan ng isang alon ng kanilang espada, at ang mga bangkay ay nagkalat sa lahat ng dako sa lupa. Tumalsik ang dugo sa buong lugar, at marami sa kanila ang natakot kaya namutla ang kanilang mga mukha. "Pumunta ka." Gamit ang isang kaway ng kamay ni Jackie, lahat ay sumugod palabas. Ang mga miyembro ng mga aristokratikong pamilyang ito ay mga pamilyang nakipagkasundo sa pamilyang puti nang pumunta sila sa Black Windy Island. Bagamat hindi sila miyembro ng pamilyang puti, pinili pa rin ni Jackie na tulungan sila. Ilang matatandang lalaki mula sa pangalawang klaseng mga aristokratikong pamilya ang nakatiis sa pag-atake habang sumisigaw sa kawalan ng pag-asa. Gusto nilang tumakas, ngunit napakahirap. Tapos na tayo. Tapos na tayo para. Bakit napakaraming miyembro sa ultimate god level? Tama na yan. Mayroong ilan sa pangalawang gradong ultimate god level. Ano ang dapat nating gawin? Tapos, whoosh! Isang sword aura ang lumipad patungo sa kanila at napatay ang 2 disciples ng Bloodshed Clan sa 2nd grade ultimate god level. Ang lakas kaya! Huminga ng malalim ang matatanda, tuwang-tuwa habang nakatingin sa pinanggalingan ng pag-atake. Nako, salamat! Ito ang mga miyembro ng White Family, at nandito rin si Master Cabello. Nakaligtas ba tayo? Kabanata 1772. *Man 8. Sino ang mga taong ito? Bakit lumitaw ang ilang mga master sa 3rd grade ultimate god level? Ang natitirang mga disipulo ng Bloodshed Clan ay nabigla sa biglang pagbabago ng lahat.
Isang segundo ang nakalipas, hindi nila gaanong pinansin ang mga lalaking ito na pumasok sa sagradong bakuran, ngunit sinong mag-aakala na napakaraming mga master ng pinakamataas na antas ng Diyos ang magmadaling lumabas sa susunod na segundo. Mayroong 5 master sa 3rd grade Ultimate God level at isa sa kanila ay nasa 4th grade Ultimate God level. Naging dahilan ito para agad silang natigilan. Maaari ba silang miyembro ng 9 armies? Di asterisk man ito. Dapat sila na. Kailan inilagay ng 9 Army ang kanilang mga tao dito? Ang isa sa mga lalaking nasa 1st grade Ultimate God level ay labis na natakot kaya lumingon siya para tumakas. Sa kasamaang palad, pumitik si Alejandro sa kanyang likuran at natama ng isang malakas na suntok sa kanyang mukha, na ikinamatay niya kaagad. Mamatay! Bang! 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 Ang pagdating ni Jackie at ng iba pa ay agad na nagpabago ng takbo ng labanan, at wala pang isang minuto, natapos na ang laban. Ang mga naiwan ay parang nakaligtas sa isang kalamidad. Isang matandang lalaki mula sa isa sa mga pangalawang klaseng maharlikang pamilya ang nanguna sa grupo ng mga tao na lumuhod sa harap ni Jackie at ng iba pa. Young Master Jackie, Master White at Master Cabello, maraming salamat. Mapait na ngumiti si Jackie bago niya sinabi, ilan sa inyo ang dapat lumipad kasama ko at tingnan. Ang ilan sa kanila ay lumipad nga kasama si Jackie habang itinuro niya ang isa sa mga bundok sa malayo, na nagsasabing, nakikita ba ninyo ang lugar na iyon? Dapat kang maglakbay ng mabilis hanggat maaari patungo sa lugar na iyon. Maaari mong ipaalam sa sino mang makakasalubong mo sa daan ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon, bukod sa mga tao ng Cloud Sky Sect at Hall of Divine Royal. Kasalukuyan kaming napapalibutan ng mga disipulo ng Bloodshed Clan, isang miyembro ng Alliance Guard. Nagbabantay sila sa labas ng kagubatan at nagpadala ng mga tao sa lugar na ito para manghuli sa amin na pumasok sa sagradong lugar. Pagkatapos mong makarating sa tuktok ng bundok, subukan ang iyong makakaya upang madagdagan ang iyong husay sa pakikipaglaban. Ang aming mga tao ay patungo sa bundok habang nagsasalita kami. Huwag magdulot ng anumang away sa iyong daan, at hindi magiging ganoon kadali para sa mga miyembro ng Bloodshed Clan na hanapin kayong mga tao. Ipinaalam ni Jackie sa lahat ang tungkol sa pangkalahatang sitwasyon, at tumango ang mga pamilya ng may pasasalamat bago lumipad patungo sa bundok na itinuro ni Jackie. Si Nash at ang iba ay nag-ipon ng kanilang mga trepeo habang si Jackie ay nagtanong sa sitwasyon kasama ang lahat. Pagkatapos ng lahat, ang mga item na ito ay napakahalaga para sa kanila upang mapabuti ang kanilang husay sa pakikipaglaban, at sayang ang pag-iwan sa kanila. Siyempre, dahil wala silang masyadong oras, hindi na isa-isa ni Nash at ng iba pa ang kanilang martial rings, kinuha lang nila ang martial ring ng mga may mas mataas na husay sa pakikipaglaban. Hindi nila mabitawan ang martial rings na dating pag-aari ng mga clan disciples na iyon dahil maaaring mayroong mas malakas na martial skill o martial art technique sa kanilang martial rings. Flying back to his companions, Nash remarked with a small smile, maaari lang nating kunin ang martial ring ng mga may mas mataas na husay sa pakikipaglaban. Hindi na kailangang kunin ang mga pag-aari ng mga tao sa antas ng demigod o sa elementarya na yugto ng tunay na antas ng Diyos. Tumango si Jackie. Yung mga mababa ang husay sa pakikipaglaban ay walang maraming mahahalagang bagay na dala. Kung may makita sila, ibibigay sana nila ang mga bagay na iyon sa kanilang mga nakatatanda para sa ligtas na pag-iingat dahil iyon ay isang mas ligtas na paraan. Ang lahat ng nasa kanila ay mga bagay lamang na bagay sa kanilang husay sa pakikipaglaban. Tara na. Parang may labanan sa malapit. Pinangunahan ni Jackie ang kanyang mga tao at nagpatuloy sa paglipad patungo sa ibang lugar. Naisip ito ni Titus at sinabi kay Jackie, na nasa tabi niya, Young Master Jackie, kung walang halimaw na hayop na dumaan sa lugar kamakailan, matutuklasan ng mga disipulo ng Bloodshed Clan ang mga katawan ng mga taong iyon sa lalong madaling panahon. Kung natuklasan nila na kahit na ang mga miyembro sa 2nd grade Ultimate God level ay namatay, tiyak na isusumbong nila ito sa kanilang upper management, di ba? Malamig na ngumiti si Jackie doon. Mas maganda yan. Sa oras na iyon, tiyak na iisipin ng kabilang partido na ang 9 Army ay nagpadala ng mga tao upang tulungan kami. Baka magdulot sila ng gulo at tanungin ang 9 Army. Kung ganoon, ang 9 Army ay hindi maaaring magpanggap na parang wala silang alam sa nangyari. Agad na nagningning ang mga mata ni Titus. Tama na yan. Kung ang 9 Army ay tumanggi na kumilos, tiyak na tatanggi silang kilalanin na sila ay nagpadala ng mga tao. Gayunpaman, tiyak na maghahinala ang Bloodshed Clan na lihim nilang tinutulungan tayo. Ito ay isang magandang bagay dahil ito ay makikinabang lamang sa amin kung ang contradiction sa pagitan ng dalawang pamilya ay tataas. Kabanata 1773. Hindi nagtagal ay nakarating na si Jackie at ang kanyang mga kasama kung saan narinig ang ingay ng mga taong nag-aaway.
Sa harap ng kanilang mga mata ay ilang miyembro ng White Family at ang Supreme Clarity Sect, nakikipaglaban sa mga disipulo ng Bloodshed Clan. Gayunpaman, ang mga alagad ng Bloodshed Clan na ito mga 100 sa kanila ay walang mataas na husay sa pakikipaglaban. Sa halip, sila ay nasa antas ng demigod, tunay na antas ng Diyos, at pinakamataas na antas ng Diyos. Mayroon lamang isang matandang lalaki na nasa first stage ultimate god level. Gayunpaman, ang mga miyembro ng Pamilyang Puti at ang Divinity of Pavilion ay halatang hindi makakalaban sa kanila dahil pinulbos sila ng kanilang mga kalaban. Kahanga-hanga, may mga miyembro ng White Family natin. Tuwang-tuwa si Jackie sa nakita, inakay ni Jackie ang kanyang mga kasama na magmadaling lumabas. Mahal ko, ito ang aming Young Master at Family Master. Naalimpungatan ng mga miyembro ng Pamilyang White nang makita nila kung sino ang sumagip sa kanila. Alam nila na si Jackie ay isang napakatalino na master sa mga masters. Mahigit 20 araw na sila sa lugar na ito, at tiyak na nakapasok na si Jackie sa pinakadiyos na antas. Boom! 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 Ang mga disipulo ng Bloodshed Clan ay hindi kalaban kay Jackie at sa iba pa. Sa kanilang pagdating, si Jackie at ang iba pa ay napatay sa loob ng ilang hakbang. Isang kabataang lalaki ng Pamilyang Puti ang agad na lumakad at nagsabi sa kanila, "Salamat. Young Master Jackie at Family Master, buti naman at buhay pa kayong mga tao. Wala kaming ideya kung saan nanggaling ang mga taong ito. Hinahanap namin kayo nitong mga nakaraang araw, ngunit hindi namin kayo mahanap. Bahagyang nadagdagan ang ating husay sa pakikipaglaban, ngunit hindi pa rin tayo makakapantay sa kanila." Sinulyapan ni Jackie ang lahat bago sinabi sa kanila ang tungkol sa sitwasyon. Nang matapos siya, nag-isip si Jackie, "Kayong mga tao ay may mababang kakayahan sa pakikipaglaban, at natatakot ako na ang paglalakbay ay lubhang mapanganib. Higit pa rito, medyo marami kayo rito. Sa tingin ko, dapat mo kaming sundan para tingnan kung ano ang nangyayari sa hinaharap para makapagligtas kami ng mas maraming tao. Kapag mas marami na ang mga tao mamaya at mayroon kayong mga tao sa pinakamataas na antas ng Diyos na mamumuno sa inyo, maaari kayong maglakbay patungo sa tuktok ng bundok doon upang hintayin kami." Okay, Young Master. Ang mga miyembro ng White Family at ang Supreme Clarity Sect ay medyo natuwa. Punta tayo dyan. Pinakinggan ni Jackie ang mga ingay ng away sa kanilang paligid at inakay ang kanyang mga tao sa kabilang panig. Sa pagkakataong ito, natuklasan ni Jackie at ng iba pa na halos 2,000 katao ang napalibutan, na sinalakay ng mga alagad ng Bloodshed Clan. Kabilang sa mga taong ito ang Sect Master ng Supreme Clarity Sect, ang Melody Lawson, Melody, mga miyembro ng White Family, at Cabello Family. Ilang daang mga disciples ng Bloodshed Clan ang na-corner sa kanila, at mayroong higit sa 100 na nasa pinakamataas na antas ng Diyos. May 3 pa nga na nasa 3rd grade Ultimate God level. Mga sumpa, ang mga kalaban natin ay hindi gaanong karami, ngunit napakaraming tao sa pinakadiyos na antas. Nakapasok na rin si Melody sa pangalawang gradong Ultimate God level at maaaring ituring na isang napakatalino na master. Ang ilan sa mga elder ng kanilang Supreme Clarity Sect ay nakalusot din sa first stage Ultimate God level. Gayunpaman, napakahirap pa rin para sa kanila na talunin ang mga miyembro ng Bloodshed Clan sa ilalim ng gayong mga kalagayan. Kabanata 1774. Ang isa sa mga babaeng disipulo ay hindi napigil ang bang-ulong, buntong hininga, "Siguro kung ang mga bagay-bagay ay magiging mas mabuti kung umalis kami kasama si Young Master Jackie, nakikita kung gaano siya talentado. Kung nakalusot din siya sa Ultimate God level ng 2nd grade, tiyak na makakapatay siya ng mga disipulo sa 3rd grade Ultimate God level gamit ang kanyang combat power." Nagdilim ang ekspresyon ni Melody nang marinig iyon. Lumitaw sa kanyang ulo ang imahe ng lalaki, at pinagsisihan niya ang nangyari. Iniisip niya kung kumusta na siya at kung nakalusot siya. Batay sa kanyang mga talento, hindi siya mamamatay ng ganoon kadali kapag nakapasok na siya sa 1st grade Ultimate God level. Ano bang pinagsasabi mo? Kami ang Supreme Clarity Sect, at ang Young Master ng White Family ay maaaring namatay na ngayon. Bukod doon, nakuha namin ang martial art technique para mapabuti ang aming husay sa pakikipaglaban hindi nagtagal pagkatapos naming umalis sa kanilang panig. Sino ang nakakaalam kung ano ang maaaring mangyari kung umalis tayo kasama ang Pamilyang White? Putol ng isa pang babaeng disipulo habang tinataboy niya ang kanilang mga kaaway. Melody, magdala ka ng ilang mahuhusay na disipulo at umalis ka. Magtitinda ako ng ilang oras para sa iyo at sa iba pang mga disipulo at tingnan kung maaari tayong lumaban. Hindi pwedeng mamatay kaming dalawa dito ng magkasama. Napaka-talented mo, at masisira ang mana ng ating Supreme Clarity Sect kung mamamatay ka rito. Bilang Sect Master ng Supreme Clarity Sect, nasaktan si Oriole nang makita niya kung paano pinatay ang mga matatanda at Petronum, habang wala siyang magawa.
Bagamat walang gaanong kalaban, sapat na para patayin ang bawat tao rito. Hindi madaling talunin ang mga master sa Ultimate God level, lalo na kapag ang kanilang mga kaaway ay may mga masters na nasa 3rd grade Ultimate God level. Pavilion Master, hindi ako makaalis. Kung mamamatay tayo, sabay tayong mamamatay. Sa ating numero, lalabanan natin sila sa lahat ng mayroon tayo. Hindi ba natin nagawang patayin ang ilan sa kanilang mga alagad? Kinagat ni Melody ang kanyang mga ngipin nang sa wakas ay pinatay niya ang isa sa mga disipulo ng kabilang partido na nasa first stage Ultimate God level. Melody, ikaw ang sagradong babae ng ating Supreme Clarity Sect. Dapat mong isipin ang tungkol sa aming sekta at ang mas mahusay na kabutihan ng sitwasyon sa sandaling ito. Umalis ka na. Malakas na sigaw ni Oriol at buong lakas na sumugod. Haha, Sacred Lady. Ang lugar namin ay kilala bilang ang sagradong lugar, at wala pa kaming narinig na sinumang sagradong babae. Sinong mag-aakala na ang isang tao mula sa abandonadong mundo ay tatawagan ang kanyang sarili na sagradong ginang? Gusto kong makita kung ano ang hitsura ng sagradong babae na ito. Tumawa ng malakas ang isang lalaking disipulo, habang tinitigan si Melody mula ulo hanggang paa bago niya idinagdag, lahat, makinig kayo. Ito ang sagradong babae ng kanilang sekta, at ang layunin natin ngayon ay makuhang buhay ang sagradong babaeng ito. Ngumiti ang isa pang matandang lalaki, haha, curious din ako. Tingnan natin kung ano ang hitsura ng sagradong ginang mamaya. Siya ay may magandang figure at magagandang mata, at nagtataka lang ako kung ano ang hitsura niya sa ilalim ng belo. Kung maganda siya at willing siyang maging furnace para ma-practice ko ang malicious martial art technique ko, hahayaan ko siyang mabuhay. Kung masyadong pangit siya, kailangan na lang natin siyang patayin. Haha, magandang ideya, junior brother. Nagsimulang tumawa ng malakas ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakatayo sa likuran niya. Ang matandang ito ay, sa katunayan, ang kanyang nakababatang kapatid. Gayunpaman, dumiretso siya kay Melody pagkatapos noon. You better pray that she's not beautiful enough to make me want to keep her, though. Kung na-attract ako sa kanya. He chuckled. Kailangan mo siyang ibigay sa akin. Paano mo ito magagawa? Senior kuya, wala ka bang taste all along? Bakit ka ngayon naaakit sa isang ito? Nagdilim ang ekspresyon ng matanda, hindi nasisiyahan sa kanyang desisyon. Haha, ang babaeng ito ay sobrang nakakaakit sa kanyang hitsura. Basta hindi masyadong pangit ang mukha niya na nakatago sa ilalim ng belo, siguradong siya ang tipo ng babae na gusto ko. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nasa 3rd grade Ultimate God level, at habang nagsasalita siya, unti-unting umikli ang distansya sa pagitan nila ni Melody. Melody, tumakbo ka na. Si Oriol, na nakikipaglaban sa kabilang panig, ay sumugod sa isang iglap pagkatapos niyang sumigaw ng malakas kay Melody. Matanda, nagpapakamatay ka ba? Nang makita kung paanong may hamarang sa kanyang daraanan, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay kinuyam ng mahigpit ang kanyang mga kamao at walang awang ibinaba ang kanyang kamao kay Oriol, hindi man lang ginamit ang kanyang chi. Naging asero ang ekspresyon ni Oriol nang mabilis niyang i-activate ang kanyang chi at ibinaba ang kanyang kamao patungo sa lalaki. Kabanata 1775. Bang! Naku, walang laban si Oriol sa lalaki sa kabila ng paggamit ng kanyang chi. Pinalipad siya ng kanyang kamao. Pavilion Master. Namutla si Melody sa takot. Mabilis siyang lumipad at bahagya niyang naabutan si Oriol, na lumilipad pa atras. Bakit hindi ka nakatakas? Bahagyang nagalit si Oriol dahil hindi sinamantala ni Melody ang pagkakataong makatakas. May isang malinaw na lugar kung saan maaari nilang subukang sumugod palabas. Ito ay isang pinaghirapang pagkakataon, ngunit sinayang ito ni Melody. Puff! Muli siyang samuka ng dugo nang matapos siyang magsalita. Haha! Akala mo ba makakatakas ka kapag nakita kita? Isinantibi ang iba pang bagay, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong makatakas mula sa akin, batay sa bilis ng kanyang paglipad mag-isa. Tumawa ang middle-aged at dahan-daang lumipad. Out of the blue, isang lalaki ang sumugod palabas at pinatay ang ilang mga Bloodshed Clan disciples sa labas gamit ang ilang sunod-sunod na suntok bago tuluyang huminto sa harap ni Melody at ng iba pa. Jackie. Napatulala si Melody nang makita ang pamilyar na figurang ito. Hindi niya inaasahan na makikilala niya si Jackie sa lugar na ito. Whoosh! 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 Sa sandaling tumigil si Jackie sa pag-atake, si Nash at ang iba pa ay sumugod at sinalakay ang iba pang mga alagad ng Bloodshed Clan. Young Master Jackie, bakit kayo nandito? Nagpapasalamat ako sa iyong ginawa, ngunit ang mga taong ito ay napakalakas. Tatlo sa kanila ay nasa 3rd grade Ultimate God level. Pinunasan ni Oriol ang bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig gamit ang kanyang kamay at bahagyang nag-alala.
Bagamat mukhang malakas si Jackie sa paraan ng pag-atake niya sa kanila, natakot siya at nag-iingat kung makakalaban ni Jackie ang mga kalaban ng mga master na iyon sa third grade ultimate god level. Huwag kang mag-alala. Lumabas kami dito dahil tiwala kami sa sitwasyon. Lumingon si Jackie at tumingin sa kanilang dalawa, nakangiting walang pakialam habang sinasabi niya, sa totoo lang, hindi sana kami sumugod kung magdadalawang isip kami. Napangiti ng nakakahiya si Oreo nang marinig niya ito, ngunit kailangan niyang aminin na sinabi ni Jackie ang totoo. Wala silang dahilan para magmadaling lumabas ng buong tapang kung hindi sila nagtitiwala. Pagkatapos ng lahat, hindi sila miyembro ng pamilyang puti. Higit pa rito, ang mas malaking bilang ng mga tao dito ay mga disipulo ng kanilang Supreme Clarity Sect, at kakaunti lamang ang mga tao ang miyembro ng White Family. Pavilion Master, tingnan mo. Itinuro ni Melody ang pasulong sa sobrang gulat na paraan. Pavilion Master, tingnan mo sila. Parang nasa third grade ultimate god level sila. Tama, nasa third grade ultimate god level sila. Ito ay mahusay. Nakaligtas na tayo sa wakas. Tumulo ang luha sa mukha ni Oriol habang pinagmamasdan. Dahil ang limang iyon ay nasa third grade ultimate god level, si Jackie, na kasama nila, ay hindi rin mababa ang husay sa pakikipaglaban. Kabanata 1776, The Asterisk Man 8, Anong nangyayari? Paano lilito ang mga tao sa third grade ultimate god level? Ang lalaki ay tila lahat ng mayabang noon, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nabaluktot sa takot sa biglang pagliko ng mga pangyayari. Hindi niya akalain na may mga nasa third grade ultimate god level sa mga nakapasok sa lugar. Isang lalaki sa second grade ultimate god level ang lumipad papunta sa lalaking nasa third stage ultimate god level na may seryosong tingin. Mukhang masama ito, Kuya Senior. Nadama ng sekta na walang maraming mga guro sa mga taong ito, kaya hindi sila nagpadala ng maraming malalakas na disipulo sa lugar. Sinabi nila na ito ang aming pagsasanay at hiniling sa amin na pumatay sa aming puso, ngunit sino ang makakaalam na may mga tao sa third grade ultimate god level sa kanila? Nakakunot ang noo, naisip ito ng nasa katanghaliang gulang at nagteorya, maaari ba silang miyembro ng Nine Army? Ang mga taong ito ay hindi maaaring makalusot ng napakabilis dahil kakapasok lang nila sa lugar na ito kamakailan lamang. Umiling ang lalaki sa second grade ultimate god level. Imposible. Ang mga taong ito ay malinaw na magkakilala, at sila ay mula rin sa mga abandonadong bakuran. Haha! Itigil ang paghula at tanggapin na lang ang kamatayan mo. Tumawa si Jackie, at sabay wave ng kanyang kamay, isang nakakatakot na aura ang dumiretso sa dalawang lalaki. Umagos ang dugo sa mukha ng parehong mga disipulo ng Bloodshed Clan nang makita nila ang mahabang tipak ng enerhiya. Ang isang casual na pag-atake niya ay maihahambing sa ilang martial skill. Ang taong ito ay nasa 4th stage ultimate god level. Matapos maranasan ang nakakatakot na pag-atake ni Jackie, ang lalaking nasa third stage ultimate god level ay naglabas ng espada gamit ang pitik ng kanyang kamay bago iwinagayway ito kay Jackie. Sa paggalog ng kanyang espada, isang nakakatakot na alon ng aura ng espada ang dumiretso kay Jackie. Ito ay isang malakas na martial skill, kitang-kita sa makapal na dami ng enerhiya na mayroon ito. Boom! Naku, hindi nakayanan ng kanyang martial skill ang atake ni Jackie. Ang aura ng espada ay nadurudge ng kaunting enerhiya na casual na inihagis ni Jackie at naging alikabok. Paano magiging ganito? Hindi man lang kalabanan ng martial skill ko ang kusang pag-atake niya. Takot na takot ang lalaking nasa third grade ultimate god level na halos lumuwa ang mga eyeballs nito sa kanilang mga socket nang makita niya ang sitwasyon. Hindi siya makapaniwala na nangyayari ito. Pagkatapos ng lahat, siya ang formal na disipulo ng Bloodshed Clan na may medyo malakas na husay sa pakikipaglaban. Boom! Sa sumunod na segundo, pareho siya at ang lalaki sa second grade ultimate god level ay tinamaan ng pag-atake ni Jackie kahit na natatakpan ng aura shield ang kanilang katawan. Direkta silang sumabog sa mga piraso ng karne bago bumagsak sa langit. Sumugod si Jackie at pinatay ang dalawa pang disipulo sa mga disciples ng ultimate god level ng second grade, nakita kung paano pa rin sila nagpumilit ng desperadong. Hindi nagtagal ay natalo ni Titus, Kenneth, at ang iba pa ang natitirang mga disipulo ng Bloodshed Clan. Young Master Jackie, ano ang husay mo sa pakikipaglaban ngayon? Paano ka magiging napakalakas? Ang mga nasa third grade ultimate god level ay walang pagkakataon laban sa iyo. Sa palagay ko hindi ka nasa 4th grade ultimate god level. Kabanata 1777. Lumipad si Melody at curious na tinanong si Jackie pagkatapos magpasalamat. Haha, hindi ba halata? Ako ay nasa 4th grade ultimate god level, ngunit ang aking combat power ay medyo mas malakas kaysa sa 4th grade ultimate god level. Napangiti si Jackie nang mapakumbaba. Sa sandaling iyon, pumunta si Nash at ang iba pa upang tumulong sa pagkuha ng kanilang mga trepeyo.
Nawala nang masabi si Oriol sa sinabi nila. Natitiyak niya na ang lakas ng pakikipaglaban ng binatang ito ay hindi lamang bahagyang mas malakas kaysa sa mga nasa pang-apat na baitang Ultimate God level. Ang kanyang casual na tipak ng enerhiya ay naging sanhi ng pagkawatak-watek ng mga disipulo ng Bloodshed Clan sa 2nd at 3rd grade Ultimate God level. By the way, Young Master Jackie, narinig namin sa mga taong ito na miyembro sila ng Bloodshed Clan at binanggit pa nila ang Nine Army. Anong nangyayari? Hindi namin masyadong naiintindihan ang sitwasyon ng lugar na ito, at mukhang hindi ganoon ka-welcome ang mga inapo ng mga nakapasok sa lugar na ito dati. Napaisip si Oriol at naguguluhang tumingin kay Jackie. Umaasa siyang may matutunan siyang sagot mula kay Jackie. Isang maliit na ngiti ang ibinigay ni Jackie bago ibigay ang mga bagay na alam niya, at idinagdag, makabubuti sa iyo na sundin ang sinabi ko at magtipon sa tuktok ng bundok doon. Huwag makisali sa mga labanan sa buong paglalakbay, at magtago sa ilalim ng mga puno habang mabilis sa iyong mga paa. Hindi kayo madidiscover ng ganoon kadali kung gagawin ninyo iyon. Naramdaman ni Oriol na tila perpekto ang plano ni Jackie habang tumatango siya bilang kasiyahan. Sige, Young Master Jackie, papakinggan namin ang sasabihin mo. Inaasahan namin na mahuli sila ni Young Master Jackie sa sorpresa at pumatay ng higit pa sa mga alagad ng Bloodshed Clan. Pahihirapan natin itong sinumpa ang Bloodshed Clan para malaman nila na hindi tayo ang dapat year-okon. Tumango si Jackie. Maaari lamang nating subukan ang lahat ng ating makakaya upang palihim na mawala ng ilang mga pagkalugi sa kanilang mga tao at magdulot ng kalituhan sa kanila, ngunit hindi ko tutulungan ang mga mula sa Cloud Sky Sect o yaong mga nanggaling sa mga dagat. Buti na lang mapatay sila ng mga tao ng Bloodshed Clan. Haha, sigurado yan. Sino ang nakakaalam kung paano nalaman ng mga miyembro ng dalawang puwersang ito ang aming kasunduan at sinundan kami sa lugar na ito? Ngumiti si Oriol at sinabi sa kanyang mga tao, lahat, sumama sa akin. Kabanata 1777. Sa hindi inaasahang pagkakataon, saglit na nag-alinlangan si Melody bago niya kinausap sina Oriol at Jackie. Pavilion Master, gusto kong manatili kay Jackie at sa iba pa. Ang mga mula sa Bloodshed Clan ay pumatay ng napakarami sa ating mga disipulo, at ngayong ako ay nasa 2nd stage Ultimate God level at hindi sa 1st stage Ultimate God level, naniniwala ako na malaki ang maitutulong ko sa kanila. Ito, medyo nag-aalangan si Oriol. Kung tutuusin, lubhang mapanganib ang manatili, at si Melody ang sagradong ginang ng Supreme Clarity Sect. Siya ang susunod na Sect Master ng Supreme Clarity Sect, at wala silang kapalit kung mamatay si Melody. Sa kabila ng pagkakaroon ng iba pang mahuhusay na alagad, gayunpaman, sila ay lubhang nahuhuli kumpara kay Melody. Sa huli ay tumango siya habang nakatingin kay Jackie. Sige, pwede ka nang manatili. Kahit papaano ay makakatulong ka at madudurog ang mga nasa 1st stage Ultimate God level. Napaisip si Jackie bago niya tuluyang sinabing, sige. Hindi problema kung gusto ni MS Melody na manatili sa amin. Maglilinang ako ng tableta para sa iyo kapag ako ay libre, kaya't sabay-sabay tayong lumusot. Dapat mong subukan ang iyong makakaya upang madagdagan ang iyong husay sa pakikipaglaban para maturuan natin ng leksyon ang mga miyembro ng Bloodshed Clan. Pagkatapos ay inakay ni Oriol ang kanyang mga tao. Naimbak din ni Nash at ng iba pa ang mga trepeyo na nakuha nila sa ilang martial ring. Nang makaalis si Oriol kasama ang iba pa, ngumiti si Melody kay Jackie habang humihingi ng tawad, pasensya na sa nangyari kanina. Masyado kaming maliit, haha, don't worry, hindi ko masyadong pinansin ang nangyari. Higit pa riyan, ang sinabi ng iyong mga tao ay may kabuluhan dahil tayo ay talagang mga miyembro ng dalawang magkaibang puwersa. Tawa ng tawa si Jackie na parang hindi nalilito sa nangyari. Kabanata 1778. Haha, MS Melody, ang pag-alis kasama si Jackie ang pinakamatalinong pagpipilian. Kung hindi ko nakilala si Jackie, nasa 3rd grade Ultimate God level na ba ako ngayon? Seryosong deklara ni Alejandro sa tabi nila. Gayunpaman, ang iyong kasalukuyang pagpipilian ay tama. Dahil hindi ka natatakot sa kamatayan, ang pagsunod kay Young Master Jackie ay tiyak na makikinabang sa iyo. Ang ating Young Master na si Jackie ay isa ng 3rd grade Intermediate Alchemist. Nakikita ko na mayroon kang matatag na kaharian, at sa tingin ko ang kaharian ng lahat ay magiging matatag pagkatapos ng 2 araw. Humanap tayo ng pagkakataong magsanay ng sama-sama. Tiyak na makakalusot ka sa 5th grade Ultimate God level kung mapadali mo ang isang 3rd grade Intermediate Peel. Ikaw, isa ka ng 3rd grade Intermediate Alchemist. Napaawang ang bibig ni Melody matapos marinig ang lahat ng iyon, iniisip kung nagkakamali ba siya. Oo, pero hindi ito sapat. Kamakailan, wala akong oras upang ipagpatuloy ang pagsubok sa paglilinang ng mga 3rd grade premium na table task.
Tingnan natin kung ano ang gagawin kapag libre ako. Ngayon, kailangan nating bumili ng ilang oras upang bawasan ang Bloodshed Clan. Tara na. Natatakot ako na ang mga ingay ng labanan dito ay makaakit ng mga bagong disciples ng Bloodshed Clan o mga halimaw na hayop. Sa kasalukuyang sitwasyon, maaari lamang tayong kumilos kapag kailangan nating iligtas ang iba para hindi tayo mag-aksaya ng oras. Nakayukong tumalikod si Jackie at lumipad sa ibang direksyon pagkatapos niyang magsalita. Agad naman siyang sinundan ni Nash at ng iba pa. Si Melody, na lumilipad sa likuran nila, ay nabigla. Ang pangatlong yugto ng Intermediate Alchemist ay napakalakas na, at ang mga Pildores na nilinang ng naturang Alchemist ay sapat na upang mabigla ang mga tao o mga master sa pinakamataas na antas ng Diyos. Gayunpaman, nagsalita si Jackie sa isang walang pakialam na paraan tungkol dito. Hindi nagtagal pagkatapos umalis si Jackie at ang iba pa, higit sa 100 ng mga alagad ng Bloodshed Clan ang dumating sa lugar, nakatingin sa mga bangkay sa lupa sa sobrang gulat. Anong nangyayari? Ano ito? 3 na nasa 3rd grade Ultimate God level at marami sa 2nd grade Ultimate God level ang namatay. Parang hindi rin namatay ang karamihan sa mga kalaban nila. Natigilan ng isang matandang lalaki na nasa 4th grade Ultimate God level nang makita niya ang mga katawan ng mga alagad ng Bloodshed Clan sa lupa. Nakilala nila ang isang grupo ng mga trainer na nagmula sa abandonadong mundo, ngunit madali nilang naayos ang mga taong ito na walang mataas na husay sa pakikipaglaban. Agad silang lumipad ng makarinig sila ng mga ingay ng away malapit sa kanila. Hindi nila inaasahan na titigil ang mga ingay ng labanan bago sila makarating sa lugar na ito at sa halip ay nakipagtagpo sa ganoong eksena. Isang disipulo ng Bloodshed Clan sa 2nd grade Ultimate God level ang nag-isip tungkol dito at, na may pagkabigla pa rin sa mukha, ay nagsabi, 3 sa ating mga tao sa 3rd grade Ultimate God level ang namatay. Hindi ba ito nangangahulugan na mayroong mga tao sa ika-4 na baitang Ultimate God level sa kanila? Kung hindi sana mamatay silang 3 dito. Nabigo man silang manalo sa laban, hindi ba madaling makatakas ang 1 o 2 sa kanila? Ika-4 na baitang Ultimate God level. Ang matanda ay may labis na madilim na ekspresyon sa kanyang mukha pagkatapos niyang marinig ito. Mga sumpa, paano makakamit ng mga tao mula sa ibang bansa ang gayong lakas sa pakikipaglaban sa loob ng 1 hanggang 2 buwan? Logically, ang mga taong iyon ay kara-rating lang sa lugar na ito wala pang 2 buwan ang nakalipas, kaya paano? May mga nasa 4th grade Ultimate God level sa loob ng maikling panahon. Tiyak na tinulungan sila ng mga miyembro ng 9 Army. Tara na, i-report namin ito kaagad sa mga Elder at Sect Master. Kabanata 1779. Ipinasa ng matanda ang kanyang mungkahi sa pag-iisip nang makita niyang dumilim ang langit. Iniwan nila ang lugar pagkatapos, iniwan ang mga bangkay na kinakalat ng mga gumagala na halimaw na hayop. Kasabay nito, sina Angus, Ella, at ilang mga kabataan ay nakaupo sa mga malalaking bato na matatagpuan sa isang junction sa labas ng base ng 9 Army. Naku, nag-away na sila, sige. Ang mga miyembro ng Bloodshed Clan ay nagpadala ng mga tao sa madaling araw, ipinadala sa kagubatan upang patayin si Helena at ang iba pa. Naisip ni Angus ang magandang hitsura ni Helena at nag-aalala. Malamig na ngumiti si Sky, na nasa kanilang tabi, at sinabing, nag-uusap pa rin kayo tungkol kay Helena. Haha, si Helena ay malamang na wala na ngayon, at ito ay malamang na isang kakila-kilabot na kamatayan, masyadong. Baka kinain na ng halimaw na hayop ang katawan niya. Naikuyom ni Angus ang kanyang mga kamao sa galit sa mga sinabi ni Sky at pinanangkitin siya ng matalim na tingin. Imposible. Alam kong makakaligtas siya. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa 1st stage Ultimate God level, at kapag nakikita kung gaano sila karami, maaari silang makatakas. Haha, young Master Angus, hindi ka ba masyadong matalino sa lahat ng ito? Bakit bumabalik ang katalinuhan mo dahil lang sa isang babae? Totoo na siya ay nasa 1st stage Ultimate God level, pero nakalimutan mo ba na may 7th grade Ultimate God level Master sa mga humahabol sa kanila? Paano mabibigo ang gayong master na pumatay ng isang tao na nasa 1st grade Ultimate God level? Kakayanin kaya niya makatakas mula sa gayong Panginoon? Sinalubong ni Sky ang kanyang mga titig sa sarili nitong mainit na titig sa pag-iisip kung paano inalagaan ni Angus si Helena. Unexpectedly, Henrik chimed in, kahit anong mangyari, I refuse to believe she's dead until I see her body. Sana mabuhay siya, kahit isa lang sa 10,000 posibilidad. Kumunat ang noo ni Ella, puno ng pag-aalinlangan ang mukha. Buntong hininga. Walang ibang paraan. Kung ang mga miyembro ng ating siyam na hukbo ay dumating sa kagubatan ng mas maaga upang tulungan sila, sigurado akong mabubuhay ang ama at mga kapatid ni Helena, mabuhay man o hindi si Helena.
Gayunpaman, dahil plano ng Nine Army na manatili ngayon, natatakot ako na ang kanyang mga kapatid na babae at ang kanyang ama ay maaaring patayin ng mga miyembro ng Bloodshed Clan kasama ang iba pa. Ito ay isang malaking kagubatan, ngunit ang Bloodshed Clan ay maraming mga disipulo. Kung walisin nila ang buong kagubatan, maaaring mamatay ang 80 hanggang 70% ng mga taong pumasok sa lugar na ito. Natatakot ako na baka maraming tao ang makatakas. Mapait nang umiti ang mataba bago siya nagpatuloy, kung magsusuklay sila ng buong lupa ng 2 hanggang 3 beses o maglalaan ng mas maraming oras sa lugar na ito, mas marami sa mga taong pumunta sa sagradong lupang ito ang mamamatay. Naisip ito ni Ella at sinabing, huwag kang mag-alala. Papayagan lang sila ng Nine Army na salakayin ang lugar na ito ng humigit kumulang 3 araw, at hindi sila magkukunwering wala silang alam sa susunod. Kung hindi, ang mga tao mula sa Pavilion Below Cloud ay hindi magiging masaya pagdating nila at makitang walang ginawa ang Nine Army tungkol sa bagay na iyon. Tumango rin si Sky at sinabing, tama. Kami ang pinakamalapit sa kagubatan na ito, at karaniwang naghahanap kami ng mahahalagang bagay sa kagubatan na ito. Kung hahayaan natin ang mga tao mula sa Bloodshed Clan na manatili sa loob ng mahabang panahon, tiyak na hindi matutuwa ang mga tao mula sa mga sekta, maaaring palihim na kolektahin din ng mga disipulong iyon ang mahahalagang bagay sa kagubatan. Hindi ito gagana, hindi tayo pwedeng manatili dito na parang nakaupong pato. Paano ito, magtipon tayo ng ilang tao at palihim na pumasok sa kagubatan upang bigyan sila ng tulong, matapang na mungkahi ni Angus habang lalo siyang natakot habang iniisip ang mga nangyayari. Kabanata 1780. Ang mungkahi ni Angus ay ikinagalit ni Sky, na pinaulanan siya ng maalab na tingin. Angus, nabaliw ka na ba? Alam mo ba kung gaano ito mapanganib? At gusto mo ring pumasok? Haha, pwede ba, sa napakaraming tao na nagbabantay sa labas ng kagubatan? Namagitan si Hendrik, sinabi kay Angus, Young Master Angus, hindi ka maaaring kumilos ng pabigla-bigla. Hindi tayo makakapasok ng ganyan, baka patayin tayo ng mga tauhan nila. Kung tutuusin, hindi agad gagawa ng malaking eksena ang Nine Army dahil nakapatay sila ng maraming tao. Hintayin natin. Nagulat din si Ella at agad na tinulungan si Angus, Angus, this is too impulsive of you. Sa tingin mo ba papayagan tayo ng mga tao mula sa Bloodshed Clan na pumasok? Ang pagpapahintulot sa amin na makapasok ay nagpapahintulot sa amin na tumulong sa pagpatay sa kanilang mga alagad. Paano nila papayagan iyon? Baka putulin nila tayo pagdating natin sa entrance. Napabuntong hininga si Angus at bumalik sa pagkakaupo sa malaking batong inuupuan niya kanina. Buntong hininga. Nag-aalala lang ako para sa kanila habang nakikinig ako sa mga nagaganap na labanan sa lugar na nasa harapan natin at kung paano nagbabantay ang mga disipulo ng Bloodshed Clan sa labas ng kagubatan. Nagningning ang mga mata niya sa sandaling ito, at walang muwang siyang nagsalita. Siya nga pala, hindi naman ganoon ka-vigilant ang mga iyon kapag gabi, di ba? At least hindi nila akalain na may gustong pumasok noon, hindi ba? Babantayan lang nila ang mga nasa loob na susugurin palabas. Kung lilipad tayo sa gabi, mapagkakamalan ba nila tayong mga disciples ng Bloodshed Clan kung saan tayo pupunta para tumulong sa paghuli kay Helena at sa iba pa? No way, no way. Ito ay masyadong mapanganib. Tapos na tayong lahat kung mahuli nila tayo. Napapikit si Sky. Mukhang si Angus ay tapat para kay Helena, handang makipagsapalaran para sa babaeng iyon. Naisip ito ni Angus at sinabing, kung mahuli nila tayo, sasabihin lang natin na hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa lugar. Hindi naman dapat problema kung papasok lang tayo sa gubat para maghanap ng mga kayamanan at masiglang damo, di ba? Gayunpaman, mapait na ngumiti si Hendrik. Young Master Angus, sa tingin mo ba ay mga tanga sila? Kung nandoon kami para maghanap ng masiglang damo, pupunta kami sa araw at umaga. Sino ang tatakbo sa kagubatan sa gabi sa paghahanap ng masiglang damo? Alam ng lahat na kahit isang trainer na may mataas na husay sa pakikipaglaban ay hindi makakalaban sa mga halimaw na hayop sa gabi. Ang mga halimaw na hayop ay sanay na gumagalaw sa gabi, at ang ilan sa kanila ay may pambihirang paningin na nagpapahintulot sa kanila na tumingin sa malayo. Hindi makatwira na pumasok tayo sa gabi kung talagang pupunta tayo para maghanap ng mga mamahaling bagay. Buntong hininga. Kung maghihintay pa tayo ng 2 hanggang 3 araw para gumawa ng isang bagay, sino ang nakakaalam kung ilan sa mga mula sa inabandunang mundo ang mamamatay? Tumingin si Angus sa direksyon ng kagubatan at walang magawa. Wala na tayong magagawa. Ang desisyon na ginawa ng unang Fortress Master at ng iba pa ay ang pinakakapaki-pakinabang para sa ating siyam na hukbo. Ang Bloodshed Clan ay palaging medyo mas malakas kaysa sa ating Nine Army, at ang First Fortress Master ay hindi maihahambing sa Bloodshed Clan Master. Baka hindi natin sila matalo kung diretso tayo sa isang labanan laban sa kanila.
Ang pagpayag sa mga taong pumasok sa lugar na ito na labanan ang ilan sa mga disipulo ng Bloodshed Clan ay talagang isang magandang bagay para sa amin. Mapait na ngumiti ang mataba bago niya sinabi, Young Master Angus, sa palagay ko ay itigil mo na ang pag-iisip tungkol kay MS Helena. Parang kinukulam kanya ni Young Master Hendrik. Hindi ito gagana, at kailangan ninyong ipaghanda ang inyong sarili na namatay na siya. Higit pa riyan, dapat tayong tumuon sa pagsasanay bilang mga lalaki at huwag mahuli sa mga isyo sa relasyon. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.